Hello guys, it's Yel Mariano and welcome back to my another vlog. So for today's video guys, isang utangan platform na naman yung pag-uusapan natin. Pero itong utangan platform na to guys no ay super legit siya kasi under siya or subsidiary siya ni BPI at regulated siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya naman kung interesado ka about sa topic natin ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. So hindi na natin to patatagalin guys no. Itong tinutukoy ko nga ay itong si Bangko, kung saan subsidiary nga siya ni BPI at regulated siya ni Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. So it means guys no, super legit siya at may na-offer na nga sa akin na 50,000 na cash loan. At ang kailangan ko na lang guys no ay ilakad yung mga requirements na hinihingi nung loan associate na pumunta dito sa lugar namin or dito sa area kung saan nakatayo yung business ko. And yes guys no, qualified na nga daw ako sa kanilang loan offer kasi bumalik dito kahapon yung loan associate sa lugar namin at sinabi niya na almost 2 years na or mahigit 2 years na nga yung sari-sari store ko. So qualified na nga daw ako na umutang sa kanila. Pero last year guys no, sobrang na-disappoint ako sa kanila kasi nga nung pumunta dito yung lalaki sinabi niya na 1 year lang pwede na akong mag-apply daw sa kanila. So after 1 year ng sari-sari store ko, nag-try ako na mag-apply sa kanila pero hindi pa ako qualified. So sabi niya, sinabi nung loan associate na lalaki na dagdagan ko pa nga daw ng 6 months or 5 months mga yan na pwede na akong mag-apply sa kanila. Then nung nag-try ako na after nun guys, mga 1 year and 5 months na nga yung tindahan ko. Nag-try ako na mag-reach out dun sa loan associate na pumunta dito sa amin. Pero sabi niya, hindi pa daw niya ako ma-offeran. Then nag-try na lang ako, pero may nag-recommend sa akin na what if itry ko dun sa kasama niya na babae na mag-apply. Then ayun, nag-try nga ako dun at nag-reach out ako dun sa kasama niya na babae na loan associate din guys ng bangko. Then pumunta siya dito sa bahay, chinek yung area ko at pinicturean nga yung lugar ng tindahan ko. Then, madami na akong pinilapan, tapos binigyan na nga ako ng mga requirements. So, nilakad ko yung mga requirements na yon. Then, sinubmit ko pa yun guys, no, dun sa kanilang office. But then, hindi pa din ako qualified dun sa kanilang ino-offer kasi sinabi nung babae na hindi pa pala daw 2 years or mahigit 2 years yung tindahan ko. So, kahapon guys, no, almost 2 years na at actually sobra sa 2 years na nga yung tindahan ko. At bumalik ulit dito yung lalaki na loan associate kung saan may in-offer na siya sa akin at qualified na nga daw ako dun sa loan offer nila. So ang kailangan ko na lang guys no ay i-submit yung mga requirements na hinihingi ng loan associate. Bali yung mga requirements pala guys na hinihingi niya sa akin is business permit 2024 or pwede rin guys yung barangay business permit. Tapos yung barangay clearance na yung loan mo is yung purpose mo doon is loan or loan purposes, then electric bill, mga resibo na pinagbilhan ko sa mga grocery store na April na transaction. Tapos 2 customer with CV number at tatlong 3 pieces ng 1x1 picture. So yun yung mga hinihingi niya na mga requirements. So for now guys, no, pinag-iisipan ko kung i-grab ko ba yung offer nila. But I think feeling ko it's my chance na kung sakali man na ma-approve nga ako sa kanila. Ibig sabihin guys no, hindi naapektuhan yung credibility ko doon sa mga loan shark na hindi ko pa nababayaran as of now. Means guys, pag na-approve ako dito, ibig sabihin hindi naapektuhan nga yung credibility ko. Lalo na guys no, regulated pa siya ni BSP or ni Bangko Sentral ng Pilipinas. Actually, hindi naman talaga totally na naapektuhan yung credibility ko sa mga loan apps kasi nakakuha naman ako guys ng hulugan na motor doon sa may Honda mismo guys. So I think walang kinalaman guys yung mga loan shark na yan doon sa mga legit na mga utangan platform. So ayun nga guys no, nag-post nga ako about dito kay Bangko at dito nga sa comment ni Hade NCS 9569. Mini po talaga ng bank sa business owner loan. Dapat umabot na ng 2 years pag-o-operate ng business. Kung may balak kayo umutang, grab muna yan. At least mababa interest nila kasi regulated sila ng BSP. So,
Yun yung kinoment niya guys no. Sabi niya mababa daw yung interest kasi nga naman talaga is regulated nga naman talaga siya ni Bangko Sentral ng Pilipinas. So ayun, pag-iisipan ko pa muna. At dito sa comment din ni Mama Bon Vlogs 9913, may loan ako dyan 150,000. 1 year to pay, 7,500 every 15 days. Kung nag-offer sa'yo, tapos kailangan mo din naman, kunin mo na kasi kung ikaw mismo mag-apply dyan, matagal ang release nila. Iba talaga kapag sila naghanap ng client. Mabilis lang yan, isang valid at business permit. At barangay verification lang requirements nila. So yun nga yung kinoment nito. Si Mama Bon Vlogs 9913. So sabi niya 1 year to pay nga daw siya, yung 150,000 niya is 1 year to pay, 7,500 lang daw every 15 days yung payment niya. So every 15 days, actually talaga guys no, every 15 days daw yung payment niya, not every month, ganun. Parang 15 days, 15 days. So parang 2 beses ka maghuhulog in 1 month. I think yun yung pagkakalang po dito kay Bangko. So itong loan offer sa akin guys no is exclusive lang yata siya sa mga business owner or yung may source of income or pinagkakakitaan. So it means guys hindi siya para sa lahat. Para lang siya guys sa mga kagaya ko na merong business kahit na sari-sari store lang yan. Pero kung if ever guys na walang in-offer sa inyo or hindi ka pa-aware sa ganito or siguro walang ganito sa inyo, try mo lang guys bisitahin yung branch nila. Ganito guys yung tsura ng branch nila. Ayan. So, ganyan siya guys. At, ayun nga, may loans associate talaga na pumupunta dito sa amin at nag-offer nga ng loan na sa kanila. But for now guys, no, pinag-isipan ko muna kung igagalap ko nga ba yung loan offer nila. Pero kung sakali guys, hoping na ma-approve. At dyan natin mapapatunayan na hindi naapektuhan yung credibility natin sa mga loan shark na hindi pa natin nababayaran. But anyway guys, no, sa mga merong loan dyan kay Bangko, please comment down below. I-share nyo naman dyan sa may comment section yung mga experience nyo dito kay Bangko para magkaroon pa ako ng ibang idea. So yun na naman guys yung ating topic for today's video. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!